dahil today we'll be continuing on the series on engaging the family. So patungkol ito sa family, ang ating topic today. Gusto ko lang pong malaman, sino ba dito po ang married? Mga mag-aasawa, yan po. Salamat po. Sino po dito naman ang pinagpala ng mga discount? Yung apostolic ministry, yung mga may apo na. Pinagpala ang mga may libreng sine. No? Sino man dito ang single pero in a relationship? Konti lamang ang gustong umamin dahil nandito ang kanilang mga magulang. Sino naman dito ang single pero it's complicated? Sino dito ang complicated? Hindi mo maintindihan sarili mo. No. Ako po ay I've been married for 22 years kay Debbie. Ito po. Yan. Yan ang aking pong pamilya. Si Debbie has been with me since kami po ay single. We have been serving the Lord and then we served the Lord almost for 25 years as a full-time in different roles as missionary, pastor, church planter. And the Lord brought us to CCF last year. And aking mga anak po, si Ezekiel, Gabriel, at si Haniel. Kakatunog daw, ano? Sabi nila, paano kung bigyan pa kayo ng Lord? 2 anak. Anong pangalan nila? Si Cuticle, saka si Popsicle. No? Pero ang bigyan lang sa akin ng Lord, 3, no? And I'm sa iba't ibang assignments po sila sa ating mga satellites din. And I'll be talking to you about my dream family. My dream family taken from Ephesians chapter 4. And let me start with a question. I hope you don't mind. What is your vision for your family? Sabi ni George Barna, ang vision daw is our mental picture of a desired future. Kung ano yung gusto mong kinabukasan. So, ano ang iyong iniisip na magiging kinabukasan 10 years, 20 years from now ng iyong pamilya? O sa ating mga elite group of apostolic ministry, ang iyong mga magiging kaapu-apuhan. Anong napipicture mo? Ano ang iyong nakikita sa kanilang kinabukasan? Well, marahil sa iba, ang kanilang klase ng kinabukasan ay ang kanilang karangian. Nakikita nila sa pagdating ng panahon, yayaman din tayo. Hindi na tayo titingin sa presyo pag nag-shopping tayo. Hindi na tayo tatawad. Anak, palitan na natin yung bulok nating sasakyan. At sa wakas, magkakaroon na tayo ng bahay at lupa. Ganun ba yung pangarap mo? Mga anak, ang pangarap ko lang ay makatapos kayo sa pag-aaral ninyo. Pagkatapos, magkaroon kayo ng maayos na trabaho, magkaroon kayo ng mga sarili ninyong mga pamilya, at pwede na akong mamatay. O ikaw na lang. Ayoko pang mamatay. Dahil naniniwala ako na hindi yun ang kabuuan ng ating buhay bilang magulang. Do you agree? Hindi yun ang punot dulo ng pagiging magulang. Hindi yung magkakaroon ka ng anak, mag-aasawa ka, magkakaroon ka ng anak, magpapaaral ka ng anak, bubuhayin mo mga anak mo, hanggang magtapos sila, tapos mag-aasawa sila, tapos alagaan mo yung mga apo mo, and then go home ka na sa Lord. Ganun ba ang kabuuan ng pagiging magulang? Naniniwala ako na hindi. Hindi yun ang punot dulo ng pagiging magulang. Amen? May iba pa ang kadahilanan ng Panginoon kung bakit tayo binigyan ng ating mga anak. So, ano ang ating vision sa ating pamilya? Because today I'd like to paint to you a picture of my dream family. And hindi ito patungkol sa pananalapi, hindi ito patungkol sa mga possession, acquisition ng mga gamit, pero yun ay importante. Kailangan nating mabuhay, no? Kailangan nating mabuhay dito sa lupa, pero hindi yun ang punot dulo ng aking pangarap sa aking pamilya. And it's a connection between the church and the family. I realize na connected ang ating church saka sa ating family. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ng dalawa.
Dahil the church is made up of families. Di ba? May mga families dito na sa atin, kadalasan dinadala mo ang iyong kultura ng iyong pamilya dito sa church. Amen? Kaya tuloy, you expect that this church is the extension of your family. Amen naman doon, ano? Pero kadalasan din, sa atin, ang ating mga frustration sa ating pamilya ay ina-expect natin na sa church na ito ay imimit yun. Kung ano man ang pagkukulang sa ating pamilya, kadalasan ina-expect natin na dapat sinusupply dito sa church. Diba? Sa ating mga single na wala ating pamilya dito, gusto natin meron tayong nanay at tatay dito, di ba? And of course we have spiritual fathers and mothers dito, spiritual grandparents dito. Pero higit doon, hinahanap natin ang pamilya na wala tayo sa labas na meron dito sa church. There's a strong connection between the church and the family. Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo sa pamilya, makikita mo sa church. Kung anong hopefully gagawin natin sa church, makikita natin sa pamilya. Yun po yung ating connection today. Let me give you 5 values, no? 5 lang, di naman 10. 5 values taken from Ephesians chapter 4, verse 25 to 31. Ang book of Ephesians po ay patungkol sa ano ba ang tunay na Kristyanismo. Ang chapter 1 to 3 ay tungkol sa ating mga blessings in Christ. Chapter 4 to 6 ay patungkol sa ating behavior in Christ. Meaning to say, ganito ang iyong paniniwala, ganito dapat ang iyong pamumuhay. Hindi pwedeng hanggang utak lang. Ang Kristyanismo ay hindi lang, sabi nga nila, hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Pinapamuhay ang iyong pananampalataya. At sabi nga nila, belief, behavior, conviction, character. So let me share with you the values in my dream family. An emotionally healthy family. Hindi ito patungkol sa pera, hindi ito patungkol sa karangyaan. Ito ay patungkol sa ano sinasabi ng Biblia, sa klaseng pamilya na meron ang gusto ng Panginoon sa atin. First value is a value of truthfulness o pagsasabi ng katotohanan. Ang kasabihan nga nating mga Pilipino, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwag. Meaning to say, may relief ka, no? Meron kang kasiyahan na namamalagi ka sa isang tahanan na nagsasabi ng tapat. Nagtatapatan kayo, hindi kayo nag-iilagan. Meaning to say, eye to eye, eyeball to eyeball. Kaya nila na nasasabi mo sa akin ang katotohanan. Sabi po sa chapter 4, verse 22 to 24, yun po yung basahin natin sabay-sabay, hubarin ninyo ang dati nyong pagkatao na napapahamak at isuot ang bagong pagkatao nilikha upang maging kawangis ni Kristo. Verse 25, dahil dito, itakwilan natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin ng katotohanan hanggat tinatakwil mo ang kasinungalingan. Lalabas lamang ang katotohanan pag itatakwil mo ang kasinungalingan. It's true. Hindi natin pwedeng palutangin ang katotohanan until ine-expose natin ang kasinungalingan. Hindi pwedeng maging maliwanag ang katotohanan kung merong kasinungalingan. At sinasabi doon sa ating pamilya, no, maluwag sa kalooban na ikaw ay uuwi sa isang pamilya na wala kang inaalala na merong tinatago sa iyo. Diba? Na wala kang alinlangan na niloloko ka ng asawa mo at mga anak mo. Hindi mo na kailangang halughugin pa ang cellphone at ang wallet para tingnan kung ano talaga ang sinasabi, totoo o hindi. Hindi mo na kailangang i-check pa anak mo dahil bakit siya nagpapaalam at sabi niya, group study daw. Nung pala, magkikita lang sila ng boyfriend niya. Hindi ka magtataka at mag-iisip, bakit humihingi ng karagdagang baon ng anak ko? Nasabi niya para sa project nila. Nung pala,
Naubos dahil sa Dota. Gusto kong umuwi sa pamilya na wala akong alinlangan na niloloko ako o pinagtataguan ako ng katotohanan. Ikaw gusto mo? Tapatan. Walang kasinungalingan. Bakit? Ang sabi lang simple, sabi dahil tayo ay bahagi ng isang katawan. Meaning to say, bahagi tayo ng isang katawan. Connected tayo sa bawat isa. At lalo na, isipin mo sa pamilya mo, pare-pareho kayo ng apelido, pare-pareho kayo ng dugo na nananalaytay sa inyong katawan, minsan pare-pareho kayo ng itsura, pero higit sa lahat, isa kayong pamilya, tapos maglolokohan kayo. Wala namang ganon. How I dream of a family na walang lokohan, walang taguan ng anuman. You know, when we teach our children, mula nung maliit sila, sinasabi namin sa kanila, huwag magsisinungaling kay nanay at tatay. Huwag sasabi huwag itatago ang katotohanan. Minsan tinatago natin katotohanan, minsan binabawasan natin ang katotohanan, minsan dinadagdagan natin ang katotohanan. Sabi namin, huwag magtatago ng sikreto kay nanay at tatay. Because we teach them, you know, when you lie to me, that one lie is one step away from me. Another lie is another step away from me. Habang lumalayo ka sa akin, lumalayo ang loob mo sa akin. Ayoko nun. Paano mo itatago ang isang kasinungalingan? Paano mo ikukuble ang isang kasinungalingan? Sa isa pang kasinungalingan. You hide one lie with another lie. And how do you hide two lies? By another lie. Hanggang mapunta ka sa isang web of lies. Kaya hanggang magising ka sa katotohanan na, ano nga pala yung sabi ko? Kasi nalilito ka na, hindi mo na alam kung ano yung katotohanan. Habang nagsisinungaling ka, lumalayo ka sa katotohanan. Hanggang makakalimutan mo na yung katotohanan. The truthfulness, I dream of a family that is truthful. Second, is ang bilis nito. Yeah, I dream of a family of authenticity o pagiging totoo. Hindi lang nagsasabi ng katotohanan, kundi pagiging totoo. Verse 26 to 27, basahin natin sabay-sabay. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo ay magkasala. Huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang galit, sabi si James, ay hindi makakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang binanggit dito, actually sa English version sa NASB, be angry but do not sin. Sa ibang translation, when in your anger, do not sin. Parang tinatanggap na natural sa iyo ang magalit. Ang galit, katulad ng ibang emosyon, ay natural sa ating pagkatao. Do you agree? Ano ang mga emosyon ng isang taong nabubuhay dito sa lupa? Yung mainit-init pa. No? Hindi yung malamig na. Nung may tao, lungkot. May nalulungkot ba dito? May nagagalit ba dito? Ang mga bagay na yon ay mga natural na emosyon ng isang tao. Patay ka na pag di mo nararamdaman yon. Si Jesus, even si Jesus nagalit siya. Remember? When nandun siya sa temple, nagalit siya. Of course, that is a valid reason for his anger. Pero sinasabi dito na, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na magalit tayo. Inuutusan, actually, command yan. Magalit ka, sinasabi na ipakita mo ang tunay mong nararamdaman. Pero, not using your freedom para saktan ng ibang tao. Sabi niya, pero wag kang magkasala. Sa iyong paglabas ng iyong samahan ng loob, wag mo hayaan ito na makasakit naman ng iba. Pero higit sa lahat, sinasabi doon, huwag mong hayaan na hindi mo ipakita ang iyong samahan ng loob. Huwag mong pigilan ang iyong tunay na damdamin, ang sinasabi dito. Why? Kasi pag pinigilan mo ang samaan, ang iyong galit, ano mangyayari?
Ito ay naiipon. At ngingiti ka na parang ngiting aso. Galit ka ba? Hindi. Masama ang loob mo? Oh, hindi. No? Pag-pray kita, Lord, sana kunin mo na siya. No, hindi. Piniipon mo yung galit. Tapos, pagdating ng tamang panahon, lalabas ito. Buti sana kung dito lang, no? Gaganon ka lang. Pero kung madalas sumasabog ang naipon na galit. One galit, next galit, iniipon lang. Galit ka ba? Hindi. No? Masama ang loob mo? Hindi. No? Pero later on, sasabog. At yun ang sinasabi dahil huwag ninyong bigyan, sabi nga, huwag hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa ibang tao, they took this literally as in, bago sila matulog, magbati na tayo dahil malulubog na araw. Well, this is metaphor. We need to say, huwag patagalin na ikaw ay nagagalit. Dahil pag tumagal ang galit mo, gagamitin ito ng demonyo na plataforma para sa iyo. Ang matutuwa dito ay ang demonyo. Sabi nga, ang galit daw ay tawag natin bitterness. What is bitterness? Bitterness ay galit na tumagal, na tuloy, naging malalim na hinanakit. That's the Tagalog version, hinanakit. Malalim na hinanakit. At ang mga Pilipino, alam ko, magaling magtago ng hinanakit. Lumalabas ito sa chismis, lumalabas ito sa ating pakikitungo sa ibang tao. Hindi natin inaamin ito, pero meron tayong hinanakit. At tuwang-tuwa ka. Aminin mo, tuwang-tuwa ka pag nakarinig ka na may nangyari sa kanila na bad news. At sasabihin mo, pag-pray natin sila. Tutuwa ka. Pag may problema sila, natutuwa ka. You know, sabi ng Panginoon, ang sino man ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot. Ang sino mang nagsabi sa kanyang kapatid, hangal ka, ay manganganib na maparusahan sa impyerno. Kaya't makipag-ayos ka agad sa kanya. Ang kagustuhan ng Diyos, makapag-ayos tayo, reconciliation. Early and quick reconciliation. Pero higit sa lahat, ang pagiging authentic po o makatotohanan ay dapat may kalayaan tayo sa ating pamilya. Ikaw, saan ka pa ba pupunta at para ipakita ang iyong tunay na nararamdaman? Kundi sa iyong pamilya. Dahil alam mo na sa pamilya mo, hindi ka huhusgahan. Na alam mo na kahit anong nararamdaman mo, pwede mong sabihin sa kanila, nagagalit ka man, nalulungkot man, o nagdadalamhati ka man, pwede mong sabihin ito dahil alam mo, tatanggapin ka sa iyong pamilya at hindi ka nila pagtatawanan o hindi ka nila sasabihin na nababaliw ka lamang. Where else will you find the freedom to express what you truly feel but your family? Yun ba yung pamilya mo? Karamihan ng iba, sinasabi nila, hindi ako makapag-share sa aking pamilya dahil hindi naman sila nakikinig. O kaya, kinokorek nila ako lagi. Alam niyo po, meron po ba kayong D-group, ano? Part kayo ng D-group? Part 2 ba kayo ng D-group dito? Yes, ano? Maganda ang D-group, ano? Na kailangan natin ang pagiging part ng D-group. Pero kapatid, listen. Yung D-group mo can never replace your family. Kahit anong ganda pa, kahit anong encouraging pa ng iyong D-group, kahit anong close nyo pa as a D-group, they can never replace your family. Dahil ang family mo, ang binigay ng Lord sa iyo. Yes, mahalin mo yung D-group mo. Yes, mag-grow ka sa D-group mo. Pero gamong silang gamitin pamalit sa family mo. Ano man ang kalagayan ng iyong pamilya ngayon. You know, ako po, I was the first to become a believer in our family.
How I wish meron akong kasama sa church na lumalakad sa church, pagpunta, pag-worship, pero wala. Nakikita ko ako nag-a-usher. First ministry ko po, usher. Kaya I praise the Lord sa mga usher natin. Nag-a-usher ako doon, nakikita ko ang pamilya. Ako, wala. Solo lang ako. And how I wish meron akong dala ang family sa church. And sometimes I'm tempted na ipalit ko na lang. Dito na lang ako lagi kasi nandito yung pamilya ko. Uwi na lang ako sa amin pagtulugan na sa kakain. Your family is God-given. Ano man sila ngayon. And ang sinasabi niya sa atin dito is, tayo'y hayaan natin, bigay natin ng freedom sa ating mga anak na magpakatotoo sila. Ayaw natin ang ating mga anak dual personality. Mala anghel sa bahay, mala demonyo sa labas. Hindi ba ganun ang anak ninyo? Ibang pagkatao sa bahay, paglabas, iba rin. So natin, kung sino sila dito, ganun sila sa labas. We give them the freedom. Alam niyo po, na-realize ko, mula nang maliit pa ang ating mga anak, sinusuppress na natin ang kanilang mga emosyon. Pinipigilan na natin silang maramdaman ang kanilang tunay na naramdaman. Pag umiiyak sila, matigil ka, dito madaming tao. Tinatakpan mo yung bibig nila. Pag nagmamarakulyo sila, binabribe mo sila, bibigyan kita ng transformer. Pag meron silang pangangailangan at umiiyak sila, ano mo sila, tinatreten mo sila, sige ka, darating si Bombay. Kawawa naman si Bombay. Ano ba itsura ni Bombay? Nakatakot ba si Bombay? Ginagamit natin na iba, tinatakot natin sila, sinusuppress natin sila, binabribe natin sila para hindi nila ipakita ang kanilang tunay na nararamdaman dahil napapahiya ka. Na-realize ko, ang ating mga anak, pag maliit pa sila, free lang sila na ipakita ang kanilang tunay na nararamdaman. Ano? Pag meron silang pangailangan, sinasabi nila. Pag meron silang nararamdaman, masakit! Ayoko niyan! Sinasabi nila agad. Ano? Paglaki nila, masakit ba? Hindi na-express. Ano? Lalo nilang, hindi nila in-express agad ang kanilang naiisip at nararamdaman. And in every stage of parenthood, ako po ay parent ng isang adult, parent ng teenagers. At iba-iba na ang pamamaraan kung paano tutulungan silang i-express ang kanilang tunay na naiisip at naramdaman. But we allow them, we give them the freedom. Be yourself. Tanggap ko kung ano man ang nararamdaman mo. Hindi kita i-correct. Ganun ba sa inyo? Ganun ba yung pamilya mo? Ganun ba yung nakikita mong pangarap sa iyong pamilya? Malaya kayong malungkot. Malaya kayong magalit. Pero di ko sinasabi na magalit ang mga anak mo, pero disrespect ka. Sinasabi ko sa mga anak ko, may mga time na you are crossing the line. You are disrespecting. May time na, yes, gusto kitang pakinggan, pero may time na, that's enough. Dahil disrespeto na yan Dishonoring na. Authenticity with responsibility. Now, thirdly, bilis nito, is concern for the welfare of others. May concern para sa ibang tao. Sabi, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap sila ng marangal na ikabubuhay para sa makatulong naman sa pangangailangan ng iba. Parang binigyan tayo ng idea na noong unang panahon sa Ephesus, ang mga unang Kristiyano, ang dati nilang trabaho ay akyat bahay. Ano sila? Expert sa housekeeping. Ganun ang kanilang trabaho. Pero sabi ng salita ng Diyos, dati niyong ginagawa yan, na kayo ay Kristiyano na, magbago na kayo, iba na ang gawin niyo. Meaning to say, pinapakita, ang pagtatrabaho ay hindi lamang para sa kanilang sarili. Ang pagtatrabaho ay para sa iba, para makatulong sa iba. This is a new perspective about work. Work is not just about you. Work is not just for you, para mabili ko na yung aking dream cellphone, para makabili na ako ng mga... No! Ang work ay para rin sa iba. Ang bibigay ng Panginoon na hanap buhay ay para makatulong sa iba. We teach our children na magtulungan kayong bilang magkakapatid.
Dahil pagdating ng panahon, wala na si tatay at nanay, magtutulungan ba kayo? Mga magulang, pagdating ng panahon na kukunin tayo ng Panginoon, maasahan mo ba ng iyong mga anak ay magkakalinga sa bawat isa? O kanya-kanya na tayo, ha? Wala na si nanay at tatay. Wala nang pakialaman, ha? Ganun ba? Alam ko nyo, mga kapatid ko, kami pong magkakapatid, tatlo kami magkakapatid, ganto-ganto mga pisngi namin, ala na aming magulang, matagal na. At mahirap na rin mag-schedule ng panahon sa amin na mag-meet monthly, mahirap na dahil sa aming mga pamilya. Pero nung dumating ang panahon ng krisis sa buhay ko, dinala ako sa ospital, madaling araw na, nanon pa rin yung dalawa kong kapatid. Hanggang madaling araw, hanggang ilipat ako sa regular room, saka lang sila umuwi. May trabaho pa yun kinabukasan, may gagawin pa yung kinabukasan, nandun ang aking mga kapatid. Mga magulang, makakaasa ba tayo ng ating mga anak ang magdadamayan kahit wala na tayo? Dahil minsan, tayo lang ang nagbabatak sa ating mga anak. Magsama-sama tayo, ha, dahil Sunday. Kung wala ka na. Magtutulungan ba sila? Kaya nga sabi ang ating verse, maghanap na ng trabaho para sa ating ikatutulong sa ibang tao, lalo sa ating pamilya. Pero higit sa lahat, kailangan mo na magkaroon ng trabaho. Paano po ba nahahanap ang trabaho? Paano ba nagkakaroon ng trabaho? Uupo ka sa isang lugar. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pangako mo naman na bibigay mo ang lahat ng aking hiniling. Panginoon, hiniling ko po ang trabaho. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus. Biglang lumiwanag ang kalangitan. Bumabang resume. Doon. Fill up daw yung biodata. Tapos sisula mo. Tapos umangat uli. Tapos mami, may lumabas na nakaputi. Ako ang iyong employer. Ano ang gusto mong trabaho? Ganun ba gusto nyo? Paano ba nakakaroon ng trabaho? Ano naghahanap? Trabaho o tao? Tao. Hinahanap ng tao ang trabaho. Nagkakaroon tayo ng trabaho dahil hinahanap. Amen? Kaya kung sa mga walang trabaho, please, kalooban ng Diyos na magtrabaho ka, na magkaroon ka ng silbi, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya at ibang tao. Amen? Hindi ko na pa ako magtatanong kung sino walang trabaho. Pero higit sa lahat, kalumpo ang kalooban ng Panginoon, hinahanap ang trabaho. Pangatlo ay ang words. Pang-apat, it's value of words that heals and help. Meaning to say, ang ating mga pag-uusap ay hindi lamang yung mga kabiruan o pag-uusap patungkol sa Meralco, sa tuition fee, kundi ang mga ating pag-uusap sa pamilya ay nagtumutulong din sa ating mga anak. Naghihilom ng mga sugat. You know, Debbie and I dream of our family as a hospital and trauma center. Hindi yung hospital na totoo, kundi makita namin na pangarap namin ng aming pamilya ay uuwi ang aming mga anak, sugatan, nahirapan sa labas, at sila ay maghihilom dahil sa aming pagmamahal at mga sasabihin sa kanila. Ganun sana ang iyong pamilya. Ganun sana ang pangarapin mo sa iyong pamilya. Na ang iyong mga anak, makikipagbakan sa labas, marami magsasalita sa kanila, masusugatan sila, masasaktan sila, pero pag uwi nila, ay magkakaroon sila ng pagyakap at pagmamahal, at ang mga sasabihin mo ang maghihilom mo sa kanilang mga sugat. Ano ang naririnig nila sa iyo? Puro naging mo? Nonsense. Paggising na kayo, maglaban na kayo, tatamad-tamad. Puro ganun ba naririnig? Alam nyo, ang naging hindi nag-work. Nagiging, lalong bato sila sa naging. Pero sinasabi natin, ang timing niya, sabi niya, ang words dapat, ang sinasalita, ay makakabuti ng purpose, makakabuti, at higit sa lahat, angkop sa pagkakataon. Timing. Minsan kahit hindi masyadong maganda yung sinabi mo, pero yung timing. Nung timing, sinabi mo ang dapat mong sabihin sa tamang pagkakataon, timing. Minsan sinasabi mo, wala nang kwenta, wala pa sa timing.
Ang sama na ng loob, bagsak na nga yung anak mo, nagbiro ka pa. Wala sa timing. Wala rin sa hulog. May lugar ang biro, may lugar ang bawat salita. Pero higit sa lahat, ang kinakailangan ng pagkakataon, yun ang dapat nating sabihin. Maging maingat sa ating mga sinasabi. I dream ng pamilya na hindi lang yung comfort words, yung sinasabi na makakatulong sa akin, pero yung sinasabi ang nararapat. Ang isa sa kakaibahan namin mag-asawa ay sinasabi sa akin ng aking asawa ang mga dapat kong marinig. Hindi lang yung mga gusto kong marinig, kundi yung mga kailangan kong marinig. And madalas, ang katotohanan ay masakit. The truth hurts, you know. Pero may mga katotohanan na kailangan mong marinig. And I hope sa atin, pagsasalita sa ating mga anak, naririnig nila ang salita ng Diyos sa ating mga pananalita. Hindi ko sinasabing mag-quote ka ng verses sa mga anak mo. Anak, sinasabi sa John chapter. Hindi ganon. Kasi memory for memory yon. Ang sinasabi ko, I pray na nararamdaman ng mga anak natin ang salita ng Diyos sa ating pananalita sa kanila. Na nare-recall nila ang Diyos pamamagitan ng ating mga sinasabi. Alam niyo po, ang aking mga magulang, ako ang naging unang Kristiyano sa aming pamilya. I was the first to become a Christian, so I prayed for my family na, Lord, Panginoon, dalangin ko na maging Christian ang aking family. In-answer ng Lord after 10 years of praying. So, nung naging missionary na ako ay nananalangin sa Panginoon na hanggang naging Kristiyano ang aking pamilya. Pero late silang naging believer, kaya hindi rin sila nag-grow as fast na kagaya ko. So, tumanggap ang aking parents sa Panginoon. Ako ay missionary na, then hanggang ako ay kakasal na. Nung bago ako maging missionary, nung kami maliliit pa, every time, 15 at 30, narinig ko lagi ang nanay ko at tatay ko nag-uusap. Umiiyak ang nanay ko at sinasabi niya, kulang. Kulang. Alin kulang? Ang sweldo. Kulang ang sweldo. Every time naririnig ko yun, 15 at 30, 15 at 30. Kaya ako inisip ko, kulang ha, hintayin niyo akong mag-graduate, hintayin niyo akong magtrabaho at magtatrabaho ako ng todo para hindi na kulang. Sabi ng Lord, pag missionary ka, nag-missionary ako. Pero we decided to get married at sabi ng parents ko, so anong kailangan mo? Sabi ko, huwag na kayong mag-alala. Gusto ko, pumunta na lang kayo sa kasal namin. Huwag kayong mag-isip. Ano man pangangailangan, dahil the Lord will provide. O, diba? Spiritual. So kami na nag-pray. Nagawa kami ng listahan ng miracle list. In-answer ng Lord, isa-isa. Pero ang isang hindi ina-answer ng Lord, ang reception. Yung pinakamalaki. Sabi namin, Skyflex na lang. Pero gusto namang pamilya namin, hindi, pakainin sila. Pakainin ha. Wala na nga tayong budget. Pero pray kami ng pray. Pray, Lord, inanswer to. Pagdating doon sa dulo, wala pa. 3 days na lang. 3 days na lang. And nagwo-worry na kami until lagi tinatanong ako ng parents ko, ng tatay ko, Ronnie, anong kailangan nyo? Ay ko, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. The Lord will provide. Pumunta na lang kayo sa wedding day. Pero at the back of my mind, kulang naman eh. Ano ba masusupply mo? 3 days, the 3 days before our wedding, kinusap ako ng tatay ko ron. Sabi niya, usap tayo. Kinorner ako, sabi niya, mga mami mo at mga kapatid mo. Sabi niya, kamusta na yung kasal mo? Ay kung hindi, okay, pumunta na lang kayo sa araw ng kasal. Sabi niya, Ronnie, huwag mo akong pigilan na tulungan kita. Kasi gusto kitang tulungan. Alam kong importante itong araw na ito sa iyo eh. Huwag mo akong pigilan na tulungan kita. Alam niyo po, ako na naunang Kristiyano, ako na maraming alam sa Biblia,
ako ang umiyak. Dahil ako ang napahiya. Dahil ang yabang ko, hindi ko iniisip na gagamitin ng Diyos ang tatay ko para i-provide ang sinasabi niyang, the Lord will provide. Hindi sa pamamagitan ni numan, kundi ng aking Ama dito sa lupa, magbibigay ang aking Ama sa langit. Narinig ko ang mensahe ng Diyos pamamagitan ng aking Ama na bago pa lamang na Kristiyano. Mga ama, nakapakapangyarihan ng inyong mga salita sa inyong mga anak. Either it will destroy them or it will build them up. Sometimes, yun ang representasyon ng Diyos sa kanila, ang iyong mga salita. Piliin natin ng mabuti. Authenticity, truthfulness, yung concern for others, at yung healing words, at higit sa lahat, the fifth and last value na dinapanangarap ko sa aking dream family ay yung forgiveness, mercy, and goodness. Dahil tatlo po yan pinagsama-sama ko, sabi doon, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo ay tutubusin pagdating ng takdang panahon, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng iba. Pansinin natin na nasasaktan natin ang kalooban ng Espiritu ng Diyos pag meron tayong mga bagay na iyan. Galit, puot, sama ng loob, so on and so forth. Meaning to say, mga kapatid, pag hindi tayo maayos sa ating relasyon, sa ating pamilya, sa mga bagay na iyan, pag hindi tayo maayos sa ating relasyon dito sa church, sino ang nasasaktan? Ang banal na Espiritu, ang Diyos. Masakit sa kalooban ng Diyos na tayo ay hindi okay. Okay? Hindi okay. Nandito tayo okay. Meaning to say, pag merong galit, merong sama ng loob sa inyong tahanan, ang unang-unang nasasaktan ay ang ating Panginoon. Sumunod ka lang. God is hurting when your family is hurting. Remember that. So if you allow your family to hurt, meaning to say, you allowed God to hurt. Parents, if you are allowing your family to hurt, meaning to say, you are allowing God to hurt as well. Ang sabi po niya ay, tagalin na natin iyon at kundi sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, at sa inyong Diyos, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tatlong bagay po ang ginasabi niya, kabutihan, kaawaan, at pagpapatawad. Magkakasama sila, banana sila, magkasama. Hindi pwedeng, meron kang kabutihan, ayaw magpatawad. Meron kang awa, ayaw magpatawad. No. Hindi ikaw maawain pag hindi ikaw nagpapatawad. Remember that. Hindi ka maawain, wala kang kabutihan kung di mo kayang magpatawad. Sabi nga sa 1 John, minamahal mo ang Diyos, hindi mo mapatawad ang tao. Oh, come on. Hindi pwede yun. Hindi ka pwede, Lord, nagpa-praise ka dito, taas pa kamay mo, pati paa, taas. Tapos pag uwi mo, hindi mo mapatawad yung nanay at tatay mo. Hindi pwede yun. No. Pag may kabutihan, may magpatawad. Pag may awa dahil nagpapatawad. Nagpapatawad din tayo dahil sa awa. At sabi nga, basihan ng ating paghingi ng pagpapatawad ay pagpapatawad ni Kristo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo dito sa lupa para ng sa langit. Favorite natin, bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Next. Kami, sa aming mga kasalanan, gaya ng pagkapatawad na minsan nagkakasala sa amin.
Makakapagpatawad ka dahil pinatawad ka ni Kristo. Bakit ayaw mong patawad? Noong kapatawaran na I heard that your topic last Sunday was forgiveness. Pero ang pagkapatawad ay isa sa mga bagay na nagpapakita na tunay tayong Kristiyano dahil sa ating pagkapatawad. At ang reminder lang po na ang ating mga kasama sa pamilya ay hindi perpekto. Di ba? Ano man ang itsura ng ating mga anak, ano man ang itsura ng ating asawa, hindi sila perpekto. Si perpekto lang ang perpekto. Dahil tayo ay lahat may kapasidad na magmahal, pero din tayo, bilang nasa lupa pa tayo, meron ka pa rin kapasidad na magkasala. Meaning to say, meron ka pa rin kakayahan na sakta ng iyong minamahal. You know, one thing I realize is that we hurt the people closest to us, we hurt them the most. Yung mga tambay niya sa kanto, may gawin ka sa kanila, bali wala. Pero yung anak mo, panasaktan mo, sakit, malalim. Mas malalim ang sugat, mas malapit ang relasyon. I don't know why. Ganun yata ang dynamics noon. Pero, tuloy nakakatakot na masaktan natin ang ating mga minamahal sa buhay at hindi tayo hingi ng tawad. And we extend, sabi nga natin, bitterness kanina, nahahaba ang kanilang sama ng loob. Hindi nila kayang sabihin sa'yo ang kanilang sama ng loob. Kikimkimin ito at itatago. Hopefully, makakalayo sa iyo sa kanyang pag-aasawa. Sa prodigal son story, ang prodigal son, pagkatapos niya ma-realize, pambihira, kung ginawa ko na to, pagkakamaling ginawa ko, uuwi ako sa tatay ko. Pag uwi ko sa tatay ko, nakita ko ang tatay ko, nakaabang sa mataas na lugar, at inaantay ako. Paglapit ko, wag na, pinatawad na kita. Ito ang singsing, niyakap kita. May script ka pa, ha? Pero wala nang bisa yung script dahil nakahanda ang pagkapatawad ng ama ng prodigal son. Kahit ano pa ang kanyang ginawa, kahit ano pang kalokohan ng kanyang ginawa, kahit ano pang pagdisrespetong ginawa niya sa kanyang magulang, nakahanda ang pagpatawad. Nakahanda po ba ang pagpatawad sa inyong pintuan? Meron ba silang lakas ng loob na lumapit kahit anong kanilang ginawa? Dahil alam nila na yayakapin mo sila at patatawarin. O alam nila na pag uwi nila, maririnig nila sa bibig mo, sinasabi ko sa iyo, no? Hindi ka na natuto. Ganun ba maririnig? Panunumbat, paninisi. Pangarap ko sa isang pamilya na ano man ang ating mga pagkakamali sa isa't isa, gaano man ang ating magawa na pagsugat sa damdamin ng bawat isa, ay kaya natin magpatawad sa bawat isa. Is there forgiveness in your home? In your family? I dream of a family that has so much forgiveness. Kasi imperfect tayo eh. Sabi nga ni Pastor Peter, sooner or later, I will disappoint you. And hindi na lang later, lagi that we disappoint each other. Niyayakap ba tayo ng pagpapatawad sa ating tahanan? Meron bang umaapaw na pagpapatawad sa inyong pamilya? Ang na-realize ko na ang pagpapatawad, ang mga bagay na ito, these values, ay hindi lang ituturo ko sa kanila, nakaupo ako at anak, ito mga values na gusto ko. Hindi ito tinuturo lang sa salita. Ito ay ginagawa. Ito ay pinapabuhay muna ng magulang para makita ng mga anak at magawa nila ito sa kanilang buhay. Sabi nga nila, you cannot teach what you don't practice.
You cannot preach what you don't practice. Hindi mo pwedeng ituro mo sa mga anak mo at sabihin mo sa anak mo, ituro mo ito sa mga anak mo, sa mga apo ko, pero hindi mo muna pinapamuhay, ay baliwala. Walay. Ang mga bagay na iyon ay makikita muna sa iyo, hindi mo pa sinasabi, magagawa na nila dahil nakikita nila ito sa iyo. You have to live these values first. Sa mga singles, I pray that you will start living these values so that one day, when the Lord brings to you His best, you will teach your children these values, these biblical values. Sa inyong mga apo, ituro nyo sa inyong mga anak ito, para ito ang tuturo nila sa kanilang mga anak. At doon mai-replicate natin, maiparami natin ang mga pamilyang nagkakaroon ng gantong mga values. But we start somewhere. Nung anak ko po, isa sa mga anak ko, sa aming mga anak, we discipline them. Turo namin sa kanila na every time i-violate nila yung ilang series namin na warning, ay papaluin namin sila. Meron kaming discipline stick. Nung nabibili sa Baguio, yung may ganun. Pangamot ba yun? Pangamot. Pero yun, barnisado naman. Tapos nakasulat doon, we love you, Ezekiel and Gabriel. Dahil pinaturo namin, napapaluin lang kita dahil ito ay aking pagmamahal sa iyo, upang ituwid ka sa iyong pagkakamali, upang itigil ka sa iyong rebellion sa amin. That's what we teach. Meaning to say, aming pagpapalo ay huling bahagi na kakausapin namin siya kung anong kanyang ginawa, sasabihan namin siya, and then ang palo, pagkatapos ng palo, bitaw, yakap. Umiiyak siya, kala naman niya malakas. Umiiyak siya kasi alam niya, sabi ko, every time na sinusuway mo si tatay, sinasaktan mo ang puso ni tatay. You hurt the heart of tatay when you disobey me. Kaya umiiyak siya sa sama ng loob sa kanyang ginawa at yakap siya. Pagmamahal. Pero may time, 2 years old yung isa naming anak. 2 years old siya, makulit. At ako, I was left in the house. Maliit pa siya. Dalawa sila. Ako na nagtatrabaho, ako pa nagluluto, ako pa nag-iintindi sa bahay namin. Nung asawa ko, nasa missions conference sa Indonesia. So ako naiwan sa bahay dahil sabi ko sa kanya, kaya ko to. Pala, mahirap talaga, mahirap po maging housewife. Sa mga housewife dyan, saludo ako sa inyo. So, mahirap noon, kaya sabi ko, punong-puno na ako ng iniisip hanggang nung anak ko makulit, pinabawalan ko siya, hindi siya sumusunod, hanggang nag-flare up ako, naggalit ako. Nagawa ako, hindi ka nais-nais. Nanggigil ako, pinalo ko siya ng sunod-sunod, na wala akong sinasabi, tapos hinigawan ko siya. Tapos umalis siya, tabakbo, umiyak, pumasok sa kwarto. And then, na-realize ko, ano nagawa ko? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagkaraan ng ilang minuto, hindi ako pinatigil ng Panginoon. Mali ang ginawa mo. And so, bumuelo ako. Dahil ang hirap kayang gawin ito. Pumasok ako sa kwarto niya. Lumuhod ako sa harapan niya at sabi ko, anak, please forgive tatay. Sinaktan kita nagalit ako sa iyo. Sinaktan kita out of anger, hindi dahil mahal kita. I was wrong. Mali ako. Please forgive me. Yung tinuturo ko sa kanila, na every time mag-aaway kayo ng kapatid mo, ay mag-uusap kayo at mag-ask kayo ng forgiveness, ngayon ginagawa ko. Hindi ko alam kung maintindihan niya. Ilang segundong nakaraan, hindi ko alam, naintindihan kaya nito. Hanggang maya-maya, inabot niya ang kanyang kamay at niyakap niya ang ulo ko. Niyakap lang niya ako. Umiyak siya. Ako rin umiyak. Dahil for the first time naranasan ko na ang sarap pala ng patawarin ka. Masarap pala ang pakiramdam. Nagkamali ka man, ay pinapatawad ka. Masarap.
O anong luwag sa kalooban, na sa kabila ng iyong pagkakamali, ay niyakap ka uli para patawarin. Sarap nun. At gano'n ang naging storya ng aming buhay. Ilang taon ang nakaraan. Minsan ako ang hingi ng tawad sa kanila, minsan sila ang hingi ng tawad sa akin. Alam niyo mo mga kapatid, ilang beses na akong pinatawad ng aking mga anak. Ilang beses na akong pinatawad ng aking asawa. Ang sarap. Ang sarap maging part ng pamilyang ito na pinatawad ka. Hindi ka binibilangan, hindi ka sinisita, hindi binabalik sa iyo lahat ng ginagawa mong pagkakamali. Dahil napatawad ka. There's mercy, there's goodness, there's forgiveness. Pwede akong maging ako sa aking pamilya. "15 years later, sinulatan niya ako last Sunday. Last Sunday was Father's Day. Sabi niya, "Dear Tatay, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him." Psalm 103 verse 13. "I know that I have failed you and Nanay in the past, countless times, even in the present too. But let's not forget how you have also never ceased to express forgiveness and love, not only to me, but to my brother and sister. This Father's Day, we celebrate not only God's faithfulness in your life, but also the fruits of your walk with Him. Thank you for being with us in every step of the way, for modeling to us, your children, what it means to be a true follower of Jesus Christ, and what it truly means to love God with all of who we are as a family. I love you, Tatay." I pray that we will have families overflowing with forgiveness and mercy to each other. Pero mga kapatid, this is not to give us guilt, but to invite us to the journey, invite us to the vision. What is your vision for your family? Hindi pa huli, because we can start today. One day, one decision after another. You can start today. Because I believe, ang dream natin sa ating family is also our dream for the church. Kung anong gusto natin makita sa ating family, yun din ang gusto nating makita sa ating iglesia. You can start today. Siguro marahil sa iba, kilalanin muna kung ano yung mga kasinungalingan na patuloy mong pinanghawakan at sinasabi. Umamin sa anumang kasinungalingan para maging makatotohanan ang iyong mga pananalita. Magsanay tayo magsabi ng katotohanan. Practice lang ito, no? Or maging conscious tayo sa ating pananalita. No? Bago natin i-release, kasi hindi mo na pwedeng bawiin pa eh. Maging conscious tayo bago tayo magsalita. Lalo na sa panahon na tayo ay galit. Sabi nga ng nanay ko, less words, less mistake. Sa Bible nga, more words, more sin. So, lalo tayong magkakasala pag mabilis tayong magsalita sa panahon ng ating galit. Well, sa iba, simple lang, practical. Maghanap ka ng trabaho. Maging kapag pakinabang ka naman sa iba. No? At higit sa lahat, kung pinarinig sa iyo, pinaalala sa iyo ng Panginoon na meron kang ginawa sa iyong mga anak at alam mo, nandito ka, nasa bahay ang anak mo at meron siyang hinanakit sa iyo, magulang, sabi ng Panginoon sa oras na ito, humingi ka ng tawad. Bago mo ituro ang pagpapatawad, humingi ka muna ng tawad. If God is reminding you that you have offended your children, humble yourself before the Lord and ask their forgiveness. Hindi po ito pagtanggal ng respeto sa inyo. The more that they will respect you when you are humble enough to ask their forgiveness. I did many times, hindi naman ako dinisrespeto ng ating mga anak.
And the more that they will learn also to ask our forgiveness. Kilalanin natin kung meron tayong sama ng loob. Ito po ay time for us to be exposed sa Panginoon. Hindi ito para lang magpasikat tayo sa iba. Alam ng Diyos ang kalagayan ng ating mga pamilya dito. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso't kalooban. Kung meron kang hinanakit, sama ng loob, please, huwag na nating patagalin para maumpisahan na ang pangarap ng Diyos sa iyong pamilya. Kung kailangan humingi ng tawad, please humingi na ng tawad. Kung kailangan magpatawad, please, maghingi ng tawad. Ngayon na ang dapat na panahon.